Hello mga love-love! Ngayong araw nga ay samahan nyo kaming gumawa ng kakanin ni Chamile. Medyo mahangin na naman nga dito sa amin at parang paulan na naman, kaya naman saktong-sakto at may nabili nga ako ditong kamoting kahoy. Sabi ko nga ay gagawin ko na lamang tong kakanin kasi nga masarap ito pag ganito ngang maulan. Nang matapos ko ang balatan ng mga kamoting kahoy ay ito namang buko nga ang inintindi ni Chamile kasi ipanglalahok nga natin ito mamaya sa gagawin nating kakanin. Hindi pa man din nakakapagsimulang magluto ay sa wari ko'y mauubos na agad itong mga buko. Abay, pinapak ba naman ang pinapak ng hampas lupa? At dahil nabusog naman na ang hampas lupa, ay nagsimula na nga rin ako dyan magyayad ng mga kamoting kahoy. Habang busy nga kami dyan ni Chamile, ay dumating nga itong batang makulit. Sa wari ko'y umakyat lang to para tingnan kung may naluto ng kakanin. Nang matapos kong yadadin yung mga kamoting kahoy, ay nagsimula na nga rin akong magpiga dyan. Yang katas nga mga lablab ay itatabi muna natin at papabain nga natin yung pinakang latak niya mga lablab at ihahalo natin mamaya sa gagawin nating kakanin. Kaya naman nanguha na muna kami ni Chamile ng mga dahon ng saging dyan na gagamitin natin na pambalot mamaya. Nang okay naman na nga lahat ng sangkap mga lablab ay nagsimula na nga rin ako dyan paghalu-haluin ng mga yan. Bali, naglagay lang nga ako dyan ng kaunting asin at asukal mga lablab. Yung dami nga ng asukal na ilalagay nyo mga lablab ay depende sa panlasa nyo. Kung matamisin naman nga kayo ay pwede naman ang isang sako. Uy, hindi pwede yun. Magkakasakit na kayo. Eto na nga yung sinasabi kong latak ng katas ng kamoting kahoy mga lablab. Naging parang cornstarch na nga siya mga lablab at kailangan nga natin yung ilahok dyan gawa ng nandun daw yung pinakang lasa niya. Nang sawari ko nga ipantay naman na yung lasa niya ay nagsimula na nga rin kaming magbalot dyan ni Chamile. Medyo nahirapan nga lang dyan ang hampas lupang magbalot mga lablab gawa ng first time nga lang tong gagawin ng hampas lupa. Kaya naman nang makapagbalot na nga siya ng isa ay parang bata na tuwang-tuwa. Nang matapos nga kaming magbalot ay eto na nga ang kinalabasan niya mga lablab. Abay, pwede na nga itong lutuin kaya naman ayan nga't naglagay na ng dahon si Chamile dyan sa kaldero. Kailangan nga mga lablab na lagyan talaga ng dahon para naman hindi masunog mamaya pag niluto na natin. Hindi ko ba talaga alam ang kalalabasan ng niluluto namin mga lablab gawa ng unang beses nga lang namin tong ginawa ni Chamile. Ayan nga, tinakpan pa namin ng dahon ng saging sa ibabaw mga lablab gawa ng para daw talaga maluto. O di ba nga ready ng isalang kaya naman tara na nga't isalang na natin yan. Tawang-tawa na naman nga ni dyan ang hampas lupa gawa ng si Chamile may ginawa na namang kalukuhan. Abay, minsan talaga hindi ko lang malaman kung nanay ko ba talaga tong si Chamile. Pero sa mga galawan ko pa nga lamang ay alam na alam ko na talaga kung sino yung nanay ko. At dahil nga hindi pa namin gamay ang pagluto ng ganitong kakanin mga lalab ay sabi nga ni Chamile ay mga 2 oras nga naming isalang. At dahil nga alas 5 namin kanina isinalang eto nga't alas 7 na ngayon. Sa wari ko naman ay lutong-luto na talaga ito mga lablab kaya naman sabi ko ay hanguin na namin. Dito ang tuwa na naman ang hampas lupa at may makakain na naman siya. Tara na nga, tikman na natin kung pwede na talagang mag-anak ng pangalawa. Ay hala, huwag muna. Apakabahal pa ng bigas. Buti na nga lang talaga at nagawa namin ang maayos ni Chamile. Eto nga't kahit mainit ay linantakan na naming magnanay. Sabi ko nga ay masarap to pag may kape. Kaya naman kahit alas 7 na ng gabi abay nagtimpla pa rin ang hampas lupa. Ay siya, hanggang dito na lang muna